Hello guys! So today nga ay dadalhin tayo ng aking asawa sa lugar kung saan siya lumaki. Dito nga pala sa lugar na yan ay sa Kimberly. Small town lang siya na parte ng BC. Sa previous vlog ko nga guys ay nabanggit ko sa inyo na sa Cranbrook kami nag-stay at saka sa Wasa Lake kami gumala for our holiday. At dahil nga magkakatabi lang yung town na yan, kaya sabi ng aking asawa sumaglit daw kami doon dahil gusto nga niyang alalahanin kung saan nga siya naging bata. At kung makikita nyo nga dyan ay yung arrow na yan, dyan nga yung kanilang family house nung siya ay start ng 2 years old hanggang siya ay naging teenager. At 3 beses na nga akong dinala dito ng aking asawa, kaso nga lang nung time na ako ay pumupunta rito ay hindi pa nga ako mahilig mag-upload ng aking mga videos. Pero this time nga guys ay gusto kong i-share sa inyo kung saan nga lumaki yung aking asawa. Habang kami nga ay nag-ikot-ikot dito ay napakarami niyang kwento sa akin. Parang nararamdaman ko na namimiss niya din yung lugar na ito. It still is. BC Liquor? Yeah, BC Liquor Store. At habang siya nga ay nagkikwento sa akin kung ano pa yung mga business na nandun at nandun pa at yung mga wala na, yung lungkot niya ay parang ramdam na ramdam ko nga rin yun. Dinala nga rin pala niya ako kung saan siya naglalaro ng hockey at kung saan siya nag-graduate ng high school. At para nga po sa kaalaman ng lahat, nung bata po yung aking asawa, siya po ay isang hockey player at isang tennis player at taekwondo player ng town na ito. At nung kapanahunan nga po niya na siya ay magaling pa sa tennis, ay pumupunta po yan sa Amerika para sa competition at siya po ang nagre-represent ng kanilang school sa Kimberly at ganoon na rin po ang town ng Kimberly sa Amerika. Small town nga lang po ang Kimberly pero kung makikita ninyo ay napalibutan nga ito ng mga mountains at maraming lakes at mga falls. Kung dati nga ay konti lang ang mga businesses dito pero ngayon ay marami nang nadagdag na businesses sabi ng asawa ko. O diba guys, maririnig nyo naman sa background na napakaraming kwento ni Miro. Habang kami ay umiikot dyan, ay wala siyang tigil kakakwento. Kung ano yung noon, kung ano na yung ngayon, kung ano yung pagbabago noon, at kung ano na yung wala ngayon. So yan, yun ang kanyang kwento. At dito nga guys, we are approaching the city center of Kimberly. At dyan nga guys, ay naglalakad kami ni Miro dahil gusto nga naming pumunta doon sa Snowdrift Cafe. Kung saan yun yung favorite namin na puntahan ni Miro kapag kami ay nandyan sa town. Diyan kami kumakain ng breakfast or bumibili ng coffee. At yun nga guys, kung makikita nyo yun yung cuckoo clock. Yun yung signature ng Kimberly. At dito nga lang yan makikita sa may city center nila, mismo dito sa may loob. At back to lakad na nga tayo papuntang Snowdrift. Pero syempre, hindi pwedeng hindi ko videohin yung aking nakikita para i-share ko ulit sa inyo. O diba? And finally nga guys, ay natatanaw ko na yung Snowdrift na store. Yan, para lang siyang bahay. Pero sa loob niyan is meron siyang mga tables and chairs kung saan pwede kang tambay para sa yung coffee. Pero unfortunately guys, dito nga yung favorite naming kumakain ng breakfast. Dito kami kumakain ng breakfast. Close sila. Yun ang sadya namin dito pero wala sila. O diba? Hindi namin alam na sarado pala sila pag Sunday. So ang ending, naglibot-libot ulit kami, naglakad-lakad kami ni Miro hanggang sa nag-decide na lang kami na kumain ng Subway. Ayaw na ayaw ko pa naman ng Subway pero wala akong choice dahil hindi nga talaga ako nag-breakfast. Tiniis kong hindi kumain para lang sa Snowdrift Cafe. Pero wala ganun talaga. Anyway, babalik naman ulit kami dito at palagi naman kami bumabalik dito kaya tsatsambahan na lang namin na bukas sila. Like siguro Saturday to, like Monday to Saturday sila bukas. At pag Sunday nga pala dito ay late nang nagbubukas ang mga businesses. Hindi rin namin alam yun ng aking asawa. Hindi rin alam ni Miro dahil di ba nung time naman na nandyan siya iba naman yung business operation, iba na rin yung mga businesses. So, hindi rin niya alam. Wala rin siyang idea, ka-idea. So, wala. Ganyan lang. Ikot-ikot lang kami sa city town. And after namin nga kumain sa Subway, ay dinala nga niya ako kung saan siya nag-high school. At yan guys, yung building na yan, dyan nga siya nag-high school
at nag-graduate ng high school. At syempre dahil mapang-asar nga ako, syempre hindi ko iniwasang tanungin na dyan din ba niya nakilala yung kanyang mga XXX, o diba? At hanggang dito na nga lang guys, maraming salamat sa pagpapanood ng aking mini vlog. Hanggang sa susunod na vlog, bye!